Ngayong araw nga po pala ay maaga pa tayong gumising para sumisit at manghuli naman tayo ng baby lobster. Bali ang presyohan po ngayong araw ay 60 pesos kada isa, yung kulay puti po, tapos yung kulay itim ay 10 piso po. Ngayong buwan ng Abril ay napakahirap po ng pahulihan dito sa amin dahil napakalmada po at napakalinaw ng tubig. Bali po nagpapahuli talaga yung mga baby lobster ay kung maalon po tapos lubog po yung tubig dagat. Pero kung ganito po kalinaw ang dagat, grabe, wala po talagang lobster na mahuli. Kasi nga po sa laot pa lang ay makakain na sila ng mga isda. Kaya halos konti na lang sila nagpapatabi at konti na lang po ang huli. Dito po sa amin ang kalakasan po ng panghuli ay buwan ng January, February, March at May. Yung buwan talaga na ito ay napakahirap po talaga yung hulihan. Dati pa po ganoon na rin po talaga yung nangyayari. Pero kahit papano may biyaya pa rin dumarating sa atin katulad po nito yung lobster na to. Ayan. Sa mga wala pa pong alam, hinuhuli po namin to tapos ipinapabinta po namin sa buyer tapos inaalagaan po ng buyer para i-culture at papalaghin at ini-export po nila. At isa pa, hindi ko lang alam kung legal to sa ibang lugar dahil sa amin bago mag-pandemic ay legal na po yan dito. Kinukuhaan po ng permit para po magkaroon ng full operation. Oo nga pala, bago mag-pandemic 300 pesos pala ang isa nito. Kaya kahit 3 piraso lang ang huli mo ay paldong-paldo na talaga ang arawan mo. At sa hindi pa po nakakaalam, hindi po isang buwan ang pahulihan dito. Bali po, new moon lang po. Pagdating po ng new moon, bali po mga 1 linggo o 10 araw lang po ito nagpapahuli tapos wala na rin po. Kaya business din talaga kung turingin namin dahil nag-i-invest din kami at gumagastos, bumibili kami ng semento, pako, tapos pagod pa po namin. May mga season din pala na lugi kami lalo na pag bumaba ang presyo, sureball yan. Lalo na pag pawala na ang new moon. Tapos marami pang huli sa ibang area dito sa Palawan, bagsak talaga ang presyo. Umaabot po ng 40 pesos, 50 pesos, minsan nga po dati umabot po ng 30 pesos. Kaya luging-lugi ka talaga kahit marami pa yung huli mo. Kaya may mga time din talaga na may mga kasamahan ko ay tinatamad na sila magpandaw ng lobsteran nila dahil nga sa baba ng presyo at hindi na po sila gaganaan ito. Kaya kung iniisip mo na araw-araw paldo, nagkakamali ka lalo na po sa mga taong kunti lang yung bato, sureball, maliit lang pong huli tapos mura pa, wala talagang pang-uwi sa pamilya. Pero kung nagpahuli din naman, paldo din talaga. Umaabot din pala yung huli namin ng mga 50 piraso, 100 piraso, 200 piraso. Kaya marami din talagang naiinganyo sa ganitong hanap buhay. Kahit yung mga dating nagkakaingin at nagsasaka sa amin, kaya nagkuha na rin sila ng mga area na pwede nilang aryahan dito sa baybayin. Kaya kung baguhan ka lang at gustong mag-arya ng lobsteran dito sa amin, hindi pwede yan dahil bawat area dito ay may-ari na, halos puno na po yung baybayin. Kahit marami na nag-arya ng ganitong hanap buhay dito sa amin, mababait pa naman ang mga tao dahil hindi pa rin uso ang nakawan. Kaya kahit hindi namin tulugan, okay lang. Unlike po sa ibang area ay uso talaga ang nakawan. At ang kagandahan sa hanap buhay nito, kahit pabago-bago ang presyo ay nakakapaaral din ng kolehiyo. Isa na dito si Bro Lando, yung kasama ko. May pinapaaral pala siyang kolehiyo. Bale, ito pala yung hanap buhay niya. Kaya kung iniisip mong itigil na namin to, marami talagang pamilya na maapektuhan sa lobsteran na ito. Kaya kung hindi ka pa nakafollow, i-hit mo na lang yung follow button para may susunod na akong kwento na nakahanda para sa'yo.